Pinatibay pa ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga internet provider pati money services para mapuksa ang pang-abuso sa mga bata online. Mula kasi noong magkapandemya, tumaas ng mahigit 200% ang mga kaso ng online child exploitation. Nakatutok si Salima Refran. Nitong Enero lang nang sagipin ang 2 menor de edad sa Lanao del Norte na ibinubugaw umano ng sarili nilang mga magulang. Kwentong tulad din sa mga menor de edad na sinagip sa Pampanga noong Hunyo na ginagawa ng kahalayan ng sariling ina para ipalabas online. Ang mga ganitong klase ng krimen ang nais puksain ng mas pinaigting na kampanya kontra online kalaswaan sa kabataan. Sa datos kasi ng DOJ, sumipa sa 264% ang kaso ng online sexual abuse and exploitation of children sa Pilipinas mula ng pandemya. The youngest that we've encountered before when I was still in the DOJ was a 3-month-old baby. The average of victims rescued is 4. So they usually are rescued in groups. Usually magpipinsan, magkakapatid. Dumami rin ang child sexual abuse materials online sa gitna ng pandemic, base sa datos ng Interagency Council Against Trafficking. Alarmingly, 2021 saw the highest jump in these numbers, which can be attributed to the surge in internet usage during the onset of the pandemic. Ang mas nakababahala, sa halagang 50 pesos lang daw, may mabibili ng material ng pang-aabuso sa mga bata. Parang nagtatransfer ka lang ng pambayad sa pamasahe, sa pagkain. Meron na tayong ginagawang consultation and dialogue with money service businesses na hindi pa actually covered sa Anti-Money Laundering Act. Ngayong Safer Internet Day, mas pinatibay ng gobyerno ang pakikipag-ugnayan sa mga internet service providers, intermediaries at money service businesses. Take down ng mga contents containing ng mga CSAM. Isa na rin doon ang preserve ng data. Sa ilalim ng batas, kung merong mga CSAM o OSAIC-related activities na nagaganap sa mga platforms nila, obligasyon nila yon mag-report within 24 hours sa authorities under penalty of law. Nakakalungkot mang aminin pero minsan yung iba kasi is magulang pa mismo yung perpetrators. And ang sinasabi nila, ito'y bunsod ng kahirapan. And pangalawa, wala naman daw gaanong impact sa bata kasi pictures lang naman yan or video. We really need to educate not just the children but also the parents. Palalakasin din ang implementasyon ng RA 11930 o Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act. Kung may mga ganitong kaso na na-report, huwag niyo po kaming baliwalain sapagkat ang ganitong mga kaso ay hindi dapat baliwalain bagkus ito ay bigyan ng solusyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Food and Drug Administration o FDA na i-streamline o gawing mas epektibo ang pag-a-apply para sa mga gamot na ibinebenta sa bansa. Ayon kay FDA Director General Dr. Samuel Zacate, layo nitong gawing mas accessible ang iba't ibang gamot at kalaunay gawing abot kamay para sa lahat ng Pilipino. Sa ngayon, may mga polisiya na raw na inilatag ang FDA na makatutulong sa stakeholders. Pinoproseso na rin daw ang iba pang polisiya para ma-extend ang validity ng license to operate at certificate of product registration sa 5 taon mula sa kasalukuyang 3 taon. Extra inspired sa kanilang role sa Black Rider ang stars na sina Ruru Madrid at Yazzie Pressman. Kapwa kasi blooming ang kanilang mga love life. Makichika kay Lars Santiago. Parehong masaya ang puso ng Black Rider stars na sina Ruru Madrid at Yazzie Pressman. Bukod kasi sa magandang ratings ng kanilang GMA Prime series, happy rin sila sa kani-kanilang love life. Going 6 years na, pero si Ruru, kinikilig pa rin daw sa girlfriend na si Bianca Umali. Nasa All Out Sundays kami at kinongratulate niya ako, nag-message siya sa akin sa tabi ko, kinilig ako at parang ako nagkaroon ng panibagong lakas na patuloy na pagbutihin yung ginagawa ko. Si Yazzie naman, nakamakailan hinard launch si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. It just makes me really happy
My heart's really full right now. Nag-reflect nga raw ang pagiging masaya ng kanilang mga puso sa mga karakter nila sa Black Rider na sina Elias at Vanette. Sa ngayon, siguro hayaan po muna natin silang ma-fall siguro sa kwento o maging magkibigan pa lang naman po talaga yung dalawa eh. Si Vanette at si Elias, siguro nakikita lang talaga ni Vanette kung gaano po ka-special din si Elias bilang tao, bilang anak, bilang kaibigan. Yun, I'm just very thankful sa nangyari, Tito Lar. At yun nga po, after po nung first win and then nagtuloy-tuloy na, sunod-sunod na, may mga times, Tito Lar, nagigising ako sa umaga at wala akong ibang sinasabi kundi, salamat, Ama. Excited si Ruru dahil may papasok ng malalaking action stars sa Black Rider. Inspirasyon din daw sa kanya ang pagtawag sa kanya na Lodi ng mga rider. Para po mabansagan Lodi ng mga riders, malaking karangalan sa akin yun, mga tol, mga brother. At lagi po kayo mag-iingat sa inyong mga biyahe. At pangako na gagawin kong lahat ng aking makakaya para maikwento po ang mga nangyayari po sa inyong mga buhay. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Kahit tumututok na sa retrieval operations, magiging maingat pa rin ang paghuhukay sa Maco, Davao de Oro higit 1 linggo matapos ang landslide na kumitil sa 67 buhay. Kabilang naman sa mga naulila ang isang menor de edad na may mga kapatid pa namang may special needs. At yan po ang tinutukan ni Argel Relator ng GMA Regional TV1 Mindanao. Nakaligtas man sa pagguho, malaking hamon pa rin para kay Zaira ang bumangon at magsimula muli. Sa murang edad kasing 15, siya na ang tatayong magulang ng 2 kapatid. Masakit dyan sa kuha, sir. Kaya wala na yung hasulugatiman sa mo, bisag badlungon kayo, me. Wala kong gikabalakan, sir, kaya kung mangod ka masulti dyan siya nga. Dili na kumiskwila kay wala si mama. Kabilang kasi ang ina't isa pang nakatatandang kapatid sa mga nasawi sa landslide. Tiningon din ako mangod nga, ate. Sabay na lang ta nila, mama. Sugato na to ang landslide. Matupag-abot na ko sa Prinarya. Nakita na ko sila mama dito. Buwan nga nung ipaunami nila ni balik mo dyan ko atong landslide, sir. Gusto na ko sugaton pero una-una anak ko na pamangkoy mangod. Eksaktong 1 linggo mula nang maganap ang pagguho. Pero 47 pa rin ang hinahanap ng mga rescuer. Around 2 o'clock this afternoon, nagkaroon na naman ng ground movement doon sa face ng landslide and it halted our operations. Dagdag puwersa sa rescue team ang 3 batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na sina Brittany, Ivy at Tifa. Ibiniyahe pa sila mula sa Zamboanga del Sur para makasama ng asong si Apa na una nang nakatunton ng isang bata sa Ground Zero. Paglilinaw ng mga otoridad, nasa 67 bangkay na ang kanilang na-recover. 4 naman ang parte lang ng katawan ng matagpuan. 17 naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. I just issued or signed an executive order. Starting tomorrow, we will switch to search and retrieval. At still, we are hopeful and positive na may ma-rescue pa tayo. Dahil retrieval ang tutukan, mapapabilis daw ang paghuhukay. Gayunman, pinag-iingat pa rin ang rescuers, lalo na sa mga may palatandaang may posibleng katawan sa lugar. Bagamat nauna nang sinabi ng Mines and Geosciences Bureau na matinding ulan na nagpalambot ng lupa ang sanhi ng pagguho, paiimbestigahan pa rin daw ito ng kinatawan ng 2nd distrito ng Davao de Oro sa Kamara. Kahit sabihin natin this is an act of God o sabihin natin this is a calamity, pero there was an existing no-build zone. Kaya titingnan natin kasi there must be a person, public official, responsible for this. Para sa GMA Integrated News, Argel Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, nakatutok 24 oras.
Dagsana ang mga namimili ng iba't ibang flower arrangement sa Dangwa sa Maynila para sa Valentine's Day bukas. Bukod sa mga bulaklak, may mga practical din bouquet na panregalo na nakakabusog pa. Yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Bukas pa ang Valentine's Day pero ngayon pa lang, bumili na ng bulaklak para sa kanyang girlfriend si Zio. Unang Valentine's daw nila ito as a couple kaya talagang pinaghandaan niya. Hindi po ako kumain. Nag-ipon po ako ng baon. Symbol ng love ko for her. Si Joshua, bukod sa nililigawan, meron ding biniling flowers para sa kanyang mama, ate at lola. Ako yung nag-pledge na sa amin na hindi naman sa dahil gusto nila, dahil gusto ko na ako yung nagsusupply ng flowers. Hindi lang naman daw kasi pang in a relationship ang Valentine's Day, kung hindi para sa ibang mahal sa buhay gaya ng pamilya at kaibigan. Dito ko na binubuhos sa kanila kasi mga constant people sa life ko. Tuwing Valentine's Day, pinaka-busy itong Dangwa sa Maynila. Katulad ng nakikita nyo, talagang halos siksikan kahit bisperas pa lang ng araw ng mga puso. Bukas daw inaasahan na darami pa lalo yung mga tao rito. Ayon sa mga nagtitinda, stable pa ang presyo at supply sa ngayon. 500 hanggang 3,500 pesos ang isang bouquet of flowers depende sa klase at dami ng bulaklak. Ngayong taon, ganito raw ang usong flower arrangement, ang round style bouquet. Patok po to sa mga mga bibigay po sa mga jowa nila kasi magaganda po yung magaganda po yung rose. Kung on a budget, pwede namang bumili kada stem ng rosa, sunflower o tulip. Meron ding hindi nalalanta gaya ng flowers na gawa sa ribbons o itong puro stuffed toys, balloons at chocolates. Pero sabi nga ng ilan, dapat praktikal na sa hirap ng buhay ngayon. Kaya itong patok na bouquet sa Cebu City na gawa sa dried fish, pang-regalo na, pang-ulam pa. Tinadtad naman ng mga prutas at gulay ang kakaibang bouquet tampok sa Pampanga. At kung skincare is life, meron ding para sa inyo. Pero tandaan na bukod sa mga regalo, mas mahalagang maiparamdam ang pagmamahal sa mga taong espesyal sa inyo sa araw ng mga puso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Inihain sa Kamara ang panukalang taasan ng minimum na sahod ng mga public school teacher. Kung may sa batas ang House Bill 9920 ng ACT Teachers Party List, itataas sa 50,000 pesos ang pinakamaliit na sahod para sa mga public school teacher, katumbas ng salary grade 15. Sa ngayon kasi salary grade 11 o 27,000 pesos ang buwanang sahod ng entry-level teachers sa public schools. Giit ng ACT, hindi yan sapat para sa pangailangan ng pamilyang may 5 miyembro. Time out muna sa work bukas ang ilang kapuso at Sparkle Stars kabilang si Sian Lim. Sino kaya ang makakasama nila para sa Valentine's? Makichika kay Aubrey Carampel. After ng Chinese New Year celebration, Valentine's naman ang pinaghahandaan ng mga kapuso at Sparkle Stars. Ang Chinoy na si Sian Lim, bukod sa busy sa GMA Prime series na Love, Die, Repeat, sisiguruhin daw na may time kasama ang pamilya sa V-Day. My mom and my lola, so they're always looking forward to that naman, eating out. First Valentine's naman ito ni Valin Montenegro bilang bagong kasal. Ayaw na namin makisabay with the Valentine rush, ganyan. And hindi naman dapat pag Valentine's lang lumabas and mag-celebrate and sabihin mo sa loved ones mo na you love them. Pinaghahandaan na rin daw ng team Asawa ng Asawa Ko ang V-Day. Si Jasmine Curtis Smith may date with boyfriend Jeff Ortega. I-advance na namin kasi mag-anniversary and Valentine's na namin siya in one. So, mag-early dinner lang kami. Si Marty naman, proud single. I-date ko na lang muna yung mom ko. Or siguro family day na lang ang Valentine's Day. Date with family din ang ganap ni Royce Cabrera ng pambansang revenge drama na Makiling. Family, kasi birthday din ng kapatid ko, February 15. Me time sa paglalaro ng online games naman ang ganap ng kanyang co-star na si Myrtle. Lalaro na lang ako ng games, baka may mahanap tayong dyang Valentine, guys. Habang si Baninay, sa Vietnam raw magse-celebrate ng Valentine's Day kasama ang boyfriend. Travel lang din with friends, parang mga couple dates. Dahil may taping,
Co-stars daw ang Valentine date ng cast ng Lilet Matias Attorney at Law na sina Zonia Mejia at Annalyn Baro. Okay lang yon kasi 'di ba, work is life. Mahal natin ang work natin. Masayang mag-Valentine's Day with sa mga co-workers natin. Pero si EA Guzman, may pre-Valentine's date with girlfriend unang Hit It host Shaira Diaz. Manunood daw sila ng concert at may post-V-Day date din. Siguro the day after Valentine's Day, doon na lang kami mag-celebrate. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.